hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Itong mga Fearless 14 sa Valiant 7, mga kasamahan din nila ito, yung Brave 18, ano ha? Sila lahat ay mga naging security o yung mga personal assistants o office assistants ni dating Congressman Saldico. Magandang gabi po sa ating lahat at heto po, nagpasikat po ang First Family kanina sa Independence Day, no? Ayan, no, may nakahawak sila ng lubid, oh. Mamaya panoorin natin 'yan kasi nakakatawa eh. At heto guys, no, pakinggan rin natin itong message, no, ni VP Sara sa Independence Day, which is nabanggit niya, binanata niya na naman itong si BBM, which is sapul itong mga banat ni VP Sara dahil nga dito sa mga anomalya at sa mga ginagawa ng administrasyong Marcos. Nabanggit pa ni VP Sara na walang hiya si BBM. Ayan, panoorin natin at pakinggan natin yan mamaya itong speech ni VP Sara at sa kanyang ambush interview rin, no? Pakinggan natin kasi hindi po natatakot bumanat itong si VP Sara dito sa kabangagan ni BBM sa kanyang administrasyon. At heto na po, breaking news. Itong last video na ipapakita natin, no, na meron na raw lalabas na Fearless. Ito, kung meron pong Brave 18, meron po tayong tinatawag na Fearless 14. Okay? Heto raw yung mga pinakabagong mga witness dito sa flood control at ito po'y mga empleyado ni Zaldico na matagal nang nagtatrabaho kay Zaldico. Lalabas na raw. Abangan ninyo yung last video natin para malaman natin ang buong detalye patungkol po dito. Okay? Pero bago ang lahat guys, paki-like muna at saka paki-share sa mga nanonood ngayon para kakalat ito sa taong bayan. Okay? At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Wala namang bayad mag-subscribe sa YouTube, kaya subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga trending na mga balita. Okay? Ayan, mag-subscribe na at like and share. O eto, unahin muna natin itong video ng First Family. ito ha, panoorin natin ito kasi kayo nang humusga kung nagpapasikat lang ba sila o nagpakitang tao. Ito po yung nangyari sa Independence Day, no? Pag-celebrate ng Independence Day sa administrasyon. Ito, tingnan ninyo. So, tayo naman, nire-respeto natin yung pambansang awit na yan. Sila yung nagsisilbi na parang pinupul nila itong lubid na ito para dito sa flag ng ating bansa ng Pilipinas. Wala tayong problema dyan, nirespeto natin dyan. Pero ako po, nakukurnihan po ako dito sa ginawa ng First Family na sila talaga yung humihila dito sa lubid nito. Pakitang tao ba? No, para alam ko naman nagpupustura na sila, nagpo-project na sila as early as now kasi hindi naman natin alam kung sino ang kanilang pambato sa 2028, no? Kung sino ang tatakbo para sa kanila. Kasi itong mga Marcos kasi meron na itong ugali na kung impossible na ayaw nilang step down as president, mananatili yan dyan. Kasi lahi na nila yan tingnan nyo yung ama, si Marcos Sr. Almost 20 years yata yun siyang naging presidente. Like father, like son, siguro. Kasi binara sila ni Senator Amy Marcos, di ba? Yung chacha na yan, na ayaw na nilang bumaba.
O ito, at kitang-kita mo naman na i-play natin ulit itong video na ito. At sa napag-observe ko dito sa video na ito, halatang-halata naman na hindi kayo sanay. Pero pinipilit nyo talaga na kayo yung pumwesto dyan. O, tingnan ninyo ha. Mga alta eh. O, ito. Ano, ang arte pa nga ni Liza, oh. Oh, tingnan nyo si Liza. Ang arte. Basta ako ha, nakokornihan po ako sa ginawa nila. Pwede namang hindi sila ang gumagawa niyan. Pero talagang sila talaga ang humihila. Ito ha, panoorin muna natin itong ambush interview ni BP Sara patungkol po sa kalayaan sa Davao, araw ng kalayaan sa Davao. Okay? Ito po yung balita muna. Panoorin muna natin ito. Okay? Play. May Express report si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kamusta ang naging pagdiriwang dyan? Nikki, mismong si Vice President Sara Duterte ang nanguna sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan dito sa Rizal Park sa Davao City. Nag-alay ng bulaklak ang pangalawang Pangulo sa ribulto ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Oh, yung video na yan na si VP Sara nakaganon, lumalakad, no? Maraming galit yan. Mga dilawan, mga loyalista, ang dami. Sasabihin naman nila, umaastang parang presidente si BP Sara. Gano'n na naman sila. Sige. Wala namang problema kung pinoproject o umaasta sa paningin ninyo na parang presidente si BP Sara kasi that will be the future president sa 2028. Di ba? Iyak na naman kayo dyan, mga dilawan at mga loyalista. Halatang halata naman na inggit kayo eh. Di ba? Mas bagay kasi ni BP Sara maging presidente kaysa ni BBM. Yan ang katotohanan. At least hindi bangag yung aming presidente. Dumalo rin si Davao City Vice Mayor Rigo Duterte at iba pang security cluster at empleyado ng lungsod. Matapos ang aktibidad, nagpaunlak ng panayam si VP Sara. Binigyang diin ng bise na hindi lamang sa pananakop ng mga dayuhan nawawala ang kalayaan ng bansa, kundi maging sa korupsyon umano sa gobyerno. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Eto, pakinggan po ninyo ha. Pakinggan ninyo ang banat niya dito kay BBM. Oh. Mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw. BBM, malasindikato sa pagnanakaw, sabi ni BP Sara. Naku po! Aray ko! Ng pera ng bayan. Sinabi ko nga kanina, di ba? Every peso that is stolen is pagkawala ng dignidad ng Correct. bawat Pilipino. Kasi sa totoo lang, no? Baka baliwala lang sa inyo, mga loyalista at mga dilawan. Pero, kasi tahimik itong mga dilawan ngayon at mga loyalista. Tahimik sila dito sa flood control. Pero ang ingay nila sa impeachment. Tahimik sila sa flood control kasi halik na sila sa puwet ni BBM eh. Kasi alam nila, na itong mga dilawan na mga officials, no, yung mga nasa gobyerno ngayon na mga dilawan, nag-combine powers na kay BBM. Alam nyo naman, itong mga dilawan na mga officials, ginamit nila si BBM. At si BBM rin, ginamit itong mga dilawan officials. Alam naman po natin yan, huwag na tayong magbulahan, di ba? So, naggamitan sila ngayon. Kaya itong mga dilawan at loyalista ngayon, tahimik sila dito sa usaping flood control kasi sila yung natatamaan eh. Ito mga official ni BBM at si BBM mismo matatamaan siya, ang pinsan niyang si Romualdez, di ba? So tahimik sila ngayon, di ba? So hindi nila alam na itong mga, especially itong si BBM, baliwala lang sa kanila
na itong mga ninakaw na pera sa kabanang bayan, masakit ito sa mga mahihirap nating kababayan. Sobrang sakit ito. Oh. Tingnan nyo, may mga nakikita akong mga vlog, no? Yung meron kasi mga vloggers na pupunta sila sa bundok at maghahanap sila kung sino ang kanilang tutulungan. Nakita ko talaga doon marami sa mga kababayan natin sa mga bundok, no? Na talagang dapat sana ay yun ang pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno. Oh, sa sobrang layo kasi nila, ang hirap nila makuha ng access ng tulong ng gobyerno. Kaya hindi sila natutulungan. Pero buti pa itong mga vloggers na ito, ay talagang sinasakripisyo nila ang hirap na aakyat doon sa bundok para lang makatulong. Oh. Yan sana ang gagawin ng gobyerno. Gumawa kayo ng programa na yung mga nasa sulok doon sa bukid, doon kayo tumulong kasi nandun yun. Grabe. Merong doon na isang nanay nanganak ng isang sanggol na walang gatas, walang baksin, wala siyang basic na mga gamot para sa mga bata. Sabi ko nga, kawawa talaga. Hindi ba talaga ito natutukan ng gobyerno? Tapos wala pa silang ilaw, walang tubig. Yung asawa niya mag-iigib pa ng tubig sa malayo, sa river doon. Grabe, kawawa talaga. Tapos ito, yung mga magnanakaw na mga government officials, sitting pretty, no? Ganyan po ang administrasyong Marcos. Hindi natin mabiblame ang administrasyong Marcos kasi po ganyan na sila. Baliwala lang sa kanila. Kahit anong banat natin dito, no? Itong gobyernong Marcos, ganyan na talaga sila. Walang naitulong. Nikki, Bril, may umuugong daw na banta umano sa seguridad sa Malacanang ngayong araw pa mismo ng kalayaan. No? May pahayag ba dito si VP Sara? Nikki, wala raw impormasyon si VP Sara tungkol dyan. Hindi rin daw niya pangungunahan ang anumang panawagan para sa isang people power. Dagdag pa ng bise, hindi umano niya kagustuhang agawin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang pahayag ni VP Sara. Hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Grabe. Grabe yung mensahe na yun ni VP Sara, ha? Mantakin nyo, sinabi niya, wala akong balak na palitan si BBM sa pagiging presidente kasi gusto ni VP Sara makita ng taong bayan kung gaano kagarapal itong si BBM. Grabe. Alam mo, VP Sara, no? Nakita na namin kung gaano siya kagarapal. Gusto na nga namin ikaw yung pumalit sa kanya. Grabe. Nikki, nandito tayo ngayon sa labas ng Ateneo de Davao Senior High School Campus kung saan dito sa loob ng eskwelahan pansamantalang nakaburol ang mga labi ng Ateneo student athlete na si Rene Batarbonia. Ayon kay VP Sara, ikinalulungkot umano niya ang trahedyang nangyari sa basketballista. Kasi kaisa raw umano niya ang pamilya ng biktima. Isa pa yan na issue pa. I don't want to vlog that one, no? Yung nangyari sa basketballista. Kasi very negative. Sa panawagan ng hustisya para sa kanya. Nikki. Yan ang express report ni Bril. So yun po ang yun po ang balita patungkol dyan. Ngayon naman ay pakikinggan naman natin ang buong speech ni VP Sara dito sa Independence Day. Okay? Ito po, panoorin po natin at pakinggan po natin itong mainit na mensahe ni VP Sara. Mga
kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Today, we celebrate not merely a date, but the courage of a people who fought for freedom and sovereignty. Noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite, ipinahayag ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang pagsilang ng isang malaya at nagsasariling bansang Pilipinas. Matapos ang mahigit 300 taon ng pananakop. But freedom was never a gift. It was paid for and earned through courage. It was paid with Filipino grit and bravery. When the Treaty of Paris transferred our homeland from one colonial master to another without the consent of the Filipino people, our forebears refused to be bought and sold like property. Pinili nila ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa pagpapasakop. This is our inheritance. Lumaban tayo sa bawat puwersang nagtatangkang magdikta ng ating kapalaran. Thousands gave their lives so that one flag and one flag alone would fly over this republic. That is our identity. That is our duty. We fought for our sovereignty against foreign invaders. But sovereignty is not lost only to those who come from foreign shores. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay mala sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Every peso stolen from the people's treasury steals a child's freedom from hunger. It steals a student's freedom from illiteracy or substandard education. It steals a patient's freedom to obtain quality health care. It steals a worker's freedom to earn a decent living. Every ghost project is a classroom never built. Every corrupt contract is a road that was never built for farmers to bring their produce to the market. Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. It steals opportunity. It steals dignity. Correct. And it steals hope. Tama naman si BP Sara. Hindi lang naman pera ang ninakaw ng mga kawatan na ito sa flood control, itong mga government officials na ito. Ninakaw ninyo ang opportunity ng ating mga future leaders, itong mga kabataan natin, 'di ba? Na sana itong mga pera na ito ay naitulong sana sa mga edukasyon, sa kanilang kalusugan ng mga bata, mga kabataan, wala. Naging dahil sa pagnanakaw nila,
marami pong buhay ang sinira nitong mga kawatan na ito. And ultimately, it steals freedom itself. Rizal, Bonifacio, Luna, and thousands of other Filipino heroes fought so that every Filipino could live with justice, dignity, opportunity, and hope. Mga kababayan, freedom is never permanent unless it is defended. Sovereignty survives only when a people refuse to surrender it. Hope survives when citizens refuse to accept bad governance as their destiny. Hope survives when citizens act together, have their voices heard, demand what our heroes fought so gallantly for. The right of every Filipino to a dignified human life. Hope survives when our people believe they have a better future. On this Independence Day, let us resolutely stand up for truth, for accountability, for freedom, and for sovereignty. Piliin natin ulit ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa sa pagpapasakop. Piliin natin ang katotohanan. Piliin natin ang pananagutan. At higit sa lahat, piliin natin ang pag-asa. Mubarog ug makigbisog kita batok sa tanang puwersa nga musulay sa pagbuot sa atong kapalaran. Uban sa paglaom nga nagikan sa dili malupig nga gahom sa kasing-kasing sa katawhang Pilipino. Ang Independence Day mao ang atong adlaw sa paglaom nga ang kagawasan ug soberanya maugyod ang atong tinuod ug malungtarong kabilin. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ayan malinaw talaga yung mensahe ni Vice President Inday Sara Duterte. Alam nyo, no? Ang napansin ko sa mga speeches ni VP Sara, lagi talaga niyang inuuna ang taong bayan, sa totoo lang. Kasi po, ano yan mahalaga kasi yung tapang at malasakit mo sa taong bayan. Tapang, bakit nabanggit yung tapang? Kasi kung wala kang tapang, wala kang maiambag sa taong bayan kung paano mo isosolve yung mga criminality. Yung sa problema natin sa droga na unti-unting bumabalik ngayon. Tapang kasi marami pong mga abusadong mga government officials ngayon na alam ko naman pagdating ng panahon na maging presidente na itong si VP Sara, lahat na nandiyan sa pwesto ngayon na nag-abusado ng mahigit sa mga kanilang ginagawa, pagnanakaw ng kaban ng bayan, ikukulong yan ni VP Sara, and kailangan yan ng tapang. Malasakit. Bakit nasabi niyang malasakit? Kasi kung wala kang malasakit, kagaya ng First Family, wala, enjoy lang kayo. Gala-gala lang kayo.
Punta lang kayo New York, kung saan-saan. Tapos pagdating ng panahon, magbaha na naman. Malapit na naman magbabaha eh. Kasi tag-ulan na naman, di ba? Good luck na naman sa flood control nito. Wala silang malasakit hanggang ngayon. Wala. Ang problema ay paulit-ulit kasi walang malasakit. Heto, ang last nating panoorin, heto po itong mga tinatawag nilang bagong lulutang, itong Fearless 14. Mas maraming isisiwalat kaysa Brave 18. Lagot kayo dito. Good luck sa mga kawatan. Heto po, panoorin natin. Opo, dito naman po tayo sa paglantad nga po nitong tinaguriang Brave 18, no? Sila po ay humarap bago pa man sila nakaharap talaga sa Senado, ay nung pagharap pa lang nila sa publiko, talagang pinutakti na sila ng kaso ng mga individual na kanila pong dinamay sa kanilang mga aligasyon. Ano po ang mensahe din nito, lalo na po ngayong panahon po ng kalayaan, na may mga ganito pa rin po na talagang pinaninindigan? Kasi pwede namang, sabi nga ng iba, pwede namang tumahimik na lang kasi hindi basta-basta yung kanilang magiging kalaban, gobyerno. At napakaraming mga taga-gobyerno ang kanilang mga pinangalanan na di umano'y tumanggap ng maleta na may lamang pera. Tama yan, itong ating mga dating sundalo, yung 18 former soldiers o Brave 18 kung tawagin, ay mga taong nagsasakripisyo, okay? Sila, malaking nila na kapahamakan ang ginagawa nila, no? Na kalabanin at magsubong ng mga manualya, hindi lamang mga milyon-milyon, kundi mga bilyon-bilyong pera na ninanakaw sa taong bayan. So dapat, pinaparangalan pa nga sila dahil nga yung ginagawa nila na yan ay malaking kapahamakan sa kanila at sa kanilang pamilya. Wala silang mapapala dyan So ganyan din sa amin, sa United People's Initiative, kami mga retired na. Dapat nananahimik na lang kami, nag-aalaga ng apo. Pero bakit? Kasi mahal natin ang ating bayan. Nakikita natin nagdurusa yung ating mga kababayan, marami naghihirap. Tapos maraming mga nananamantala, maraming nagpapayaman. Maski ngayon may crisis, mataas lahat ng bilihin. Pero yung mga mayaman, lalong nagpapayaman, lalong lumalaki ang pera nila pagka ganitong may crisis dahil nananamantala sila. Ngayon, itong mga sundalo natin at yung mga iba pa na lumalabas para kondinahin to, ay imbes na palakpakan o parangalan ay lalong kinukondina. Lalong-lala siyempre ng mga taong kanilang sinasangkot sa matinding korupsyon ito. Yun ang masakit dito. Ano nangyari sa ating bayan. Opo, at sa inyo pong post sa social media, nabasa ko po na maliban dito sa tinaguriang Brave 18, meron pang lalabas na tinagurian nyo rin pong Fearless 14, tapos meron pang Valiant 7. Ano po itong detalye nito, General? Itong mga Fearless 14 sa Valiant 7, mga kasamahan din nila ito, yung Brave 18, Sila lahat ay mga naging security o yung mga personal assistants o office assistants ni dating Congressman Saldico. Kaya maraming nalalaman ito mga ito, okay? Dahil sila mismo Sila yung VIP security, sila yung driver, sila yung protector, sila yung inutusan na magdala ng mga mali-malitang pera na yan. So personal experience, personal testimony na sila talaga ang nagdala ng mga pera na yan kung kani-kanino mga tao, matataas na politiko. Opo. Sa nakalipas po na pagdinig sa paksyon po ni Senador Gatchalian ng Blue Ribbon Committee, ni Senador Erwin Tulfo, kinwestiyon po yung kredibilidad nitong tinaguriang Brave 18. And kabilang po doon yung kanilang pagkaka-discharge daw po sa
Armed Forces of the Philippines, dishonorably discharged daw po ito. Meron po ba kayong informasyon? Kasi nga, pangit kasi pakinggan yung dishonorably discharged dahil nag-awol. Di natin alam anong pinaka nasa likod ng kanyang pag-awol. Baka merong mas malalim pa nito, yung katagalang talaga na dishonorably discharge yung pangit, pero ano ang malalim na impormasyon nyo pong alam, if meron man po, ukol nga po dito sa mga sundalo, dating sundalo na ito, General? Okay, yung sa dishonorable discharge sa armed forces, marami mga dahilan yan. Isa nga dyan, sabi mo, yung awol, di ba? Ngayon, yung awol, bakit nag-aawol ang isang sundalo? Okay? Yung nangyari dyan, sa iba sa kanila, mayroong mga family problem, di ba? Nagkasakit yung mga anak o yung may mga gulo-gulo sa pamilya. So, sa mga bagay na gano'n, hindi na sila bumabalik sa kanilang mga unit. So, awol yun. Meron din yan yung mga nag-aawol. Bakit? Meron mga abusadong mga opisyal, may mga abusadong commander. So, imbes na mapahamak sila o makapatay sila, ay nag-aawol na lamang sila. Ngayon, sabihin na natin nag-awol sila o dishonorable discharge sila. Sa ginagawa nila ngayon, parang redemption to sa kanila na may magawa sila ng tama sa bayan. Kung may nagawa man silang mali nung nakaraan, serbisyo nila, ay ito parang, ang tawag ito, redemption o parang kinaklaro nila o nililinis nila ang kanilang pangalan sa pamamagitan ng paglantad o pagsiwalat ng mga maanumalyang mga korupsyon na ito na naghahatid sila ng mga bilyon-bilyon mga pera sa kung kani-kanino. So, redemption sa kanila yon. So, dapat po nga, ang sabi ko, palakpakan natin sila o parangalan o purihin sila sa ginagawa nilang ito dahil wala naman silang mapapala dyan Pinapahamak pa nga nilang pamilya nila. Bakit nila ginagawa yon? Dahil sa tingin nila, dapat nilang gawin yon para makatulong sa taong bayan. Yun ang tumpak doon. Opo. Sir, meron din ako nabasa na malimit daw kinukuha ng mga politiko, mga opisyal ng gobyerno bilang mga security, ay dati pong mga sundalo. Narinig ako, paborito nila, dati ding mga Marines. Ito po ba'y may katotohanan? Totoo yun, dahil kung kukuha ka rin lang ng mga security, ay yung may background na, hindi lamang may training, kundi may experience na sa armed forces. Kasi kailangan kasi diyan ay disiplina, okay? May disiplina, may paninindigan, merong sariling decision making. So dapat importante 'yon. Train sila, mga sundalo, sumusunod sila at saka meron silang prinsipyo. Yung maganda doon. Kaya kinukuha sila na mga security. Opo, natanong ko po yan, General, kasi baka may mga nagpapaka-epokrito dyan na tinutuligsa itong mga dating sundalo. Karamihan ay dating Marines. Sila din naman pala, may kumukuha din ng mga dati ring mga sundalo po, General. Yan ang nangyayari doon Tinutuligsa nila dahil apektado sila sa testimonya nila. Pero kung titingnan mo, sila rin ay may mga security rin na mga dating, hindi lamang dating armed forces, dating sundalo, kundi mga active service na sundalo. Yan ang masaklap doon. Opo. Sir, dito po sa paglantad ng dagdag pa, ano po kaya ang nag-udyok sa kanila? Alam na, nabanggit ko nga kanina, gobyerno, yung kanilang, kumbaga, sumatotal gobyerno po, yung kanilang magiging kalaban dahil po sa mga personalidad na kanila pong sinawalat ng Brave 18. At bakit kaya ngayon lang sila lalantad sa hinarap? Okay, ganito yan bakit lumantad itong Brave 18? Okay? Dahil nakita nila ang testimonya ni Sergeant Orly Gutesa, nakasamahan din nila dati. Okay? So, tinutulungan nila at kinoconfirm nila yung sinabi ni Gutesa. Ngayon, bakit lumantad si Gutesa? Diba? Wala namang nagudyok sa kanya lumantad. Nakita lang niya, nalaman pala niya na galing pala sa korupsyon, galing pala sa pera ng taong bayan, yung mga dinadala nilang dinideliver ng mga pera. Kaya kusang loob siyang lumantad para isiwalat itong mga korupsyon na ito. So ganun din, itong ating Fearless 14. Nakita nila na itong mga Brave 18 at saka si Sergeant Gutesa ay
lumantad na at sinisiwalat na nga itong mga pagde-deliver nila ng mali-malitang mga pera. So ganyan din, tinutulungan nila bilang mga dating sundalo, merong paninindigan, meron silang prinsipyo na ilahad ang nalalaman nila para makatulong sa taong bayan. Ganun lang yon. Wala silang hinihinging pabor, wala silang hinihinging kapalit ng mga testimonya niyan. Ganyan ang dapat na mga sundalo. At Opo. ganyan ang mga sundalo. Tapat. Opo. At sa nakikita nyo po, handa na rin ba itong mga lalantad pa na makasuhan, kagaya po ng hinarap din ng tinaguriang Brave 18 po, General? Pagka lumantad sila at gawin nila yung sinasabi nilang gagawin nila ay nangangulugan na handa sila na makasuhan. Okay? So, yun ang kapalit niyan eh. Di ba? Gigipitin ka, tatakutin ka, kakasuhan ka, arestuhan ka, tulad sa akin. Di ba? So, inaresto ako, kinasuhan, yan. Pero hindi tayo patitinag, hindi tayo matatakot sa mga ginagawa natin dahil alam natin tayo ang nasa katotohanan, tayo ang nagsasabi ng totoo. Dapat hindi tayo titigil dito sa ginagawa natin. Tulad niya mga Brave 18, Fearless 14, sa Valiant 7. Opo. Dapat tuloy-tuloy sila. General, gaano po kalawak, kadetalyado, kalaki ang hawak na mga ebidensya nito pong mga dating sundalo na ito para mapatunayan na may maling ginawa yung ilang mga opisyal ng ating gobyerno? Kasi ang sabi nga ng Malacanang, puro hearsay lamang po. Wala daw matibay na mga ebidensya. Yung mga larawan, madali lang naman magkaroon ng gano'n. Ano pa ang kailangan ng mga ebidensya? Yun, nakukulangan sila. Kaya pinapasinungalingan nila yung mga nababanggit na mga dating sundalo po, General. Okay, wala akong personal na nalalaman, pero base doon sa sinasabi ni Attorney Levy Baligod, of course may mga pictures sila, may mga videos sila na hindi pa nila inilalabas, di ba? Tapos itong mga testimonya ng mga sundalong ito o dating sundalo ay kino-corroborate o ibig sabihin tunayan nila o parang sinasabi ng totoo yung sinasabi ni dating Congressman Saldico kung saan meron din siyang paglalahad. So ito ay corroboration ng mga witnesses at ng testimony ng mga witnesses. Okay? Ngayon, ang sinasabi rin ni Attorney Baligod, itong susunod ng Fearless 14, mas malaki, mas marami silang nalalaman dahil mas matagal silang nagsilbi kay Saldico kaysa ditong naunang Brave 18 na ito. So expect natin na mas marami silang isisiwalat na hindi pa sinisiwalat nung Brave 18. Opo. General, si Jade po ulit ito. Yung banta daw sa Senado ay may kinalaman daw itong mga dating sundalo, itong Brave 18. Ano po yung masasabi po ninyo? Dahil nga pinagkukunan nila ng intel report mula po sa NBI. Paano ho ba ang proseso pag-validate ng isang intel report o kung may banta ba ang isang ang lugar tulad na po dito sa kaso ng Senado? Paano yung magti-threaten? Pag maging-threat yung mga sundalo na yun, nagtatago nga yung mga yan. Diba? So wala namang mga baril. Pupunta dyan sila dyan sa Senado na, di ba, inaharang sila. Sine-check kung anong dala nila. Wala man dala. Maski na ballpen, wala man siyang dala. Wala man kutsilyo. So ito ay mukhang gawa-gawa lamang para para mapigilan sila. Yun lamang ang interpretasyon dito. Ayaw nila magtestimonya itong mga ito kaya ginagawa nila ng dahilan o yung mga senaryo na threat mismo itong mga 18 na ito o yung mga 14. Kaya hindi sila dapat pumunta diyan sa Senado. Ganun lamang yun. Opo, kayo matagal na po kayo sa militar. Dapat bang pagkatiwalaan o matibay bang batayan yung mga intel report mula sa NBI o kailangan pong i-validate pa yan ng AFP o ng PNP? Ano po yung tama po dyan na General? Tama yan. Yung mga intelligence reports yan di ba? Lalo pa involving national security o public safety, binavalidate yan. Binavalidate yan ng ating mga armed services, yung mga police, yung armed forces, di ba?
May mga intelligence agencies dyan. Binabalidate na maigi yan. May mga NICA, may mga NSA. So, hindi yan basta ganon. So, mukhang hindi nga validated eh. Mukhang raw information yan. Parang, chismis, kumbaga, dahil wala namang validation. Opo, kasi mismong si Senate President Alan Peter Cayetano ay duda po doon sa intel report pula sa NBI, considering na sila nga daw yung nagsimula ng gulo dyan sa Senado kamakailan. Tama yun, yung NBI naman talagang lumalabas na threat to public safety. Dahil bakit sila yung nagpupwersa na pumasok dyan, di ba? May pamamaraan naman para maka-aresto di ba? Bakit meron silang mga covert operations dyan sa GSAS na ganyan, parang may mga palihim na mga operation. Tapos nakasibilyan sila, may mamahabang mga baril. Threat to public safety yun. Lalo't maraming tao dyan na naman nagrarally, mga nagpo-protesta. Tapos maraming nakamahabang baril na nakasibilyan. Dapat hindi nila ginagawa yun. Kung gusto nilang arestuhin, madali namang arestuhin yun Bakit kung saan maraming tao, kung saan may sesyon, doon pa sila mga aresto. Ganon. So, at saka may pulis naman Pulis, uniformado, pwede naman sila ang mag-aresto Bakit sila nagpupumilit dyan? May senaryo sila, kaya ganon. Opo. May idea ho ba kayo, General, kailan magpapakita o lalabas po itong dagdag na 14 ex-soldiers at ito pang mga 7 na dagdag para tumistigo laban nga doon sa mga sangkot sa flood control anomaly? Itong Fearless 14, ito yung additional na mga witnesses o whistleblowers na mga nagdala ng mga maleta. Sabi ni Attorney Baligod ay handang-handa sila na lumantad. Unfortunately dyan, may mga away-away dyan sa Senado. Alam naman natin na dalawang Blue Ribbon Committee, merong acting Senate President, merong incumbent Senate President, magulo. So anytime na patawag sila nung sino man dyan, whether yung incumbent o whether yung challenger na Blue Ribbon Committees, ay handa daw yung mga sundalo na yan para tumistigo anytime. Opo. Ang tanong kasi ng ilan sa ating mga kababayan, papaano yan na ngayon, may banta daw nga ng ang Senado, tapos parang bakit kailangan pa i-lockdown at bakit pa naka-work from home yung mga empleyado ng Senado. Papaano na matutuloy yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa kampo po ng Cayetano Block? Obviously, yun nga sinasabi ko ayaw nilang marinig yung testimonya ng Brave 18 na yan, at saka yung Fearless 14, at saka yung may pangatlo pa na batch, Valiant 7. Ayaw talaga nilang lumantad sila, ayaw silang magsalita dyan sa Senado, dyan sa Blue Ribbon Committee dahil maraming tatamaan sa kanila. Yun lamang yun ang ibig sabihin nun. Opo. At itong ipinapakita po ng Brave 18 at sa marami pa pong lalabas ay patunay na kailangan magsakripisyo para maging malaya tayo mula sa mga korap na mga leader at ng mga nagtraidor sa ating bansa. General. Tama yan, So dapat tayo mga taong bayan magsama-sama para marinig tayo at kumaksyon ang gobyerno. Kailangan talagang mapanagot. Sino ba yung mga yan? Mag-iisang taon na Wala pang nakukulong na congressman, senador. Wala pang nakukulong na dyan sa Malacanang. So yun ang inaantay ng mga tao. Dapat mapanagot talaga sila sa matinding korupsyon na ito. So kung sama-sama tayo, paniwalaan natin yung testimonya, dinggin, imbestigahan yung sinasabi ng mga Brave 18 na yan at ang iba mga witnesses at ipakulong. Bawiin yung mga ninakaw nila. Yun ang gusto ng taong bayan. Opo. Ang grupo ho ba ninyo, General, may mga activities po ngayong araw na ito, kaugnay nga po ng pagdiriwang natin ng Independence Day? Meron kaming pagtitipon dyan sa... Yan naisiwalat na nila na meron pong lalabas na Fearless 14. Yan ang aabangan natin. At meron pa palang third batch na Valiant 7 ang tinatawag nila. Yan ang ating dapat abangan kasi po para maisiwalat na ang mga kalokohan nitong mga magnanakaw
especially dyan sa House of Representatives at sa mga ilang mga nabanggit na mga senador dito. Okay? Especially dyan sa Gatchalian Black, may na mga nababanggit. Sina Tulfo na tumatanggap raw ng maleta. Yan ang dapat nating imbestigahan kung totoo ba ito o hindi. Okay? So, sa mga nanonood, paki-comment na lang po sa comment section ang inyong opinion at babasahin natin yan. Okay? Paki-like, paki-share. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.